Sa loob lang po ng 24 oras, dumoble ang bilang ng mga pasyenteng may leptospirosis na ginagamot sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Ang paalala po ng mga doktor, kahit gasgas lang, pwedeng mapasukan ng bakterya na nagdudulot ng sakit. Saksi si Marizo Mali. Dahil sa trabaho kaya napalusong sa baha ang 26 anyos sa si Hartling. Ngayon, kailangan niyang sumailalim sa dialysis dahil sa leptospirosis. Hindi raw siya agad nakapunta sa doktor nung makaramdam ng sintomas. Maglagnat, magsusuka, hindi ko kayang pumunta pa sa ospital. Hindi naman lumusong sa baha ang 71 anyos sa si Tatay Mario, pero nagka-leptospirosis pa rin. Tinutulugan ko. Bago lipat kasi ko rin, bodega kasi dati eh. Lagay ko nandun yung mga daga. Hindi naman po ako nakalusong sa bahay. Wala naman ako sugat eh. Sa maalala ko, mayroon pala ako ingrown. 19 ang ginagamot para sa leptospirosis sa NKTI. Mula noong June 1, 5 na ang nasawi. Ang pinakahuli na nadagdag kanina lang as of 4 p.m., humantong daw sa pulmonary hemorrhage. Karamihan late kasi, so dapat marirecognize din ng mga tao kung paano ba ang simptomas. Pag na-expose ka, pakiramdaman mo na sarili mo. If you feel unwell, meron kang lagnat, sumakit yung muscle, sumakit yung joints mo. Kasi malala na pag nanilaw ka na, malala na yon. Pag umihi ka ng medyo iba na ang kulay o kaya hindi ka umiihi, medyo malala na yon. Yun yung mga napupunta sa amin na severe cases na. 50 leptospirosis patient naman ang ginagamot ngayon sa San Lazaro Hospital. 24 o halos kalahati sa mga yan naka-admit sa nakaraang 24 oras. Alarming na sa amin ang 100% increase kasi hindi pa natin nakikita ang peak ng leptospirosis surge. Usually, ang leptospirosis may incubation period from 2 days to 30 days. 2 ang nasawi roon dahil sa leptospirosis. Ang 42 anyos sa si Reynalyn kailangan isailalim sa hemodialysis. Nakalmot po ako nung pusa. Ngayon, piniga ko lang po siya nung time na yun. Kala ko wala lang yun. Okay. Yun nga po yung nalusong ko po sa yun. Nalusong Sa baha po. Nilalagnat na po ako. Tapos mabigat yung pakiramdam ko na parang ayaw ko nang bumangon. Bakit po hindi kayo pumunta agad sa ospital? Ang isip ko lang nun, trangkaso lang. Baka dahil lang sa ulan. Presently, we are considering na ang sitwasyon niya ngayon ay leptospirosis moderate papuntang severe. Kailangan ko lang siyang maagapan na ang mga toxin sa katawan ay matanggal. Gaya ng nangyari kay Reynalyn, hindi kailangan malaki ang sugat para tamaan ng leptospirosis. Kahit sa gasgas, pwedeng makapasok ang bakterya. Any small break sa skin, any small na sugat sa skin, pwedeng pumasok ang leptospirosis. Ayon sa DOH, bukod sa paglusong sa baha, lalo kung may sugat, pwedeng makuha ang leptospirosis sa pagtalsik sa mata, ilong at bibig ng tubig na kontaminado ng bakterya mula sa ihi ng daga at iba pang hayop. Pwede ring magkasakit kung makakainom at makakakain ng kontaminadong pagkain at tubig. Kung di maagapan, maaaring makapinsala ang leptospirosis sa utak, baga, atay at bato. Paulit-ulit na paalala ng mga doktor, huwag na pong lumusong sa baha hanggat maaari. Sakali namang hindi maiwasan, agad na kumonsulta sa doktor o magpadala agad sa ospital kahit na simpleng sintomas lang ang maramdaman. Ang severe leptospirosis is ito na ang leptospirosis na inaatake ang mga vital organs ng katawan. Pag umabot siya sa kidney, kailangan na natin hemodialysis. Hindi sila makakaihi. Ang mortality rate ng mga pasyenteng merong multi-organ dysfunction, umaabot po ng 50%. Madalas din daw nagiging sanhi ng paglala ay di alam ng mga tao ang sintomas. Kaya paalala nila, pag mild ang kaso, ang karaniwang sintomas ay lagnat, pananakit ng katawan at pamumula ng mata. Pag malubha na, ang mga senyales ay pagdahak ng dugo, paninilaw ng mata at pagkonti ng ihi. Pwede ring maagapan ng gamot gaya ng doxycycline pero kailangan ito ng reseta. Kung alam mo nang ma-expose ka,
pero wala ka namang sugat, you can take doxycycline, 100 mg per tab, 2 tableta within 1 to 3 days na na-expose ka. Kung may sugat ka na, kailangan up to 5 days ang pag-inom, 5 to 7 days ang pag-inom. Pero kung persistent, it will be longer than that. Paalala ng DOH may sugat man o wala, kung lumusong sa baha, magpatingin sa doktor sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Pag-alala sa katapangan at paninindigan ng mga Pilipino sa kanilang paniniwala. Yan po ang laman ng naging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng ika-43 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. Isa si Aquino sa mga kritiko ng rehimeng Marcos Sr., ama ng kasalukuyang Pangulo. Saksi si Bernadette Reyes. Payak pero makabuluhan ang paggunita sa 43rd anniversary ng pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino. Sa isang simpleng misa, ginunita ng pamilya at mga supporters ni Ninoy ang kanyang alaala. Naroon ang kanyang mga anak na sina Balsi Aquino Cruz, Viel Aquino D. at apo na si Kiko Aquino D. I hope nobody forgets the sacrifice and what happened during martial law. Huwag natin kakalimutan. 43 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw si dating Senador Ninoy Aquino. Pero mensahe pa rin ng pag-asa ang nais na ipaabot ng kanyang pamilya. Maski naghihirap tayo ngayon, sana lahat tayo huwag mawala ng pag-asa. Hindi nakadalo si Chris Aquino pero naroon ang kanyang anak na si Bimbi. Hindi pa siya napapanganak noong mamatay ang kanyang lolo. Pero panawagan niya, mahalagang makilala ang papel ni Ninoy sa kasaysayan. Research. There's a lot of videos of Lolo on YouTube. You'll really get to know him as a person. Just research and trust reliable sources. Isa si Ninoy Aquino sa mga kritiko ng rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ikinulong siya nang ideklara ang martial law noong 1972 pero pinayagang pumunta sa Amerika noong 1980 para magpagamot matapos atakihin sa puso. Matapos ang ilang taong self-exile, bumalik siya sa Pilipinas noong 1983. Pero pagkalabas ng eroplano, binaril siya sa ulo habang ine-eskorta ng mga tauhan ng Aviation Security Command. Sa NAIA kung saan pinaslang si Ninoy, nagkaroon din ng simpleng programa. May mga inialay na bulaklak sa marker ni Ninoy na inilipat sa arrival area ng Terminal 1. Sa mensahe naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi niyang sa paggunita kay Ninoy, pinapaalala sa atin ang katapangan ng mga Pilipino na manindigan para sa kanilang paniniwala. Tinukoy ng Pangulo ang mga bagong hamon sa ating demokrasya, ang disinformation, pagkakahati, kawalan ng tiwala at kawalan ng pakialam. Ang legasiya daw ni Ninoy nagbibigay lakas sa atin na harapin ang mga hamong ito. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Bahagyang natangay at nalubog sa baha ang 3 lalaki sa Imus, Cavite dahil sa mabilis na pagdaan ng isang sasakyan. Tumumba ang ilang gamit kabilang ang hawak nilang refrigerator. Ayon kay News Cooper Marvin Reponte, naroon sila para tulungan ang kapitbahay na magbuhat ng mga gamit. Kasunod ng insidente, isang kasamahan nila ang nasugatan sa tuhod kaya paika-ika na ng maglakad. Hindi na raw siya nagpagamot at nahabol daw nila ang driver ng van. Paliwanag daw sa kanila, binilisan ng driver ang takbo ng van sa takot na tumirik sa baha.